Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin ito nga magkakasunod na mga nangyayari sa ating bansa na kakaiba at only in the Philippines mga kababayan. Unang-una, ito talakayin natin yung nangyaring mekus-mekus dyan sa PCSO. At pangalawa naman, itong nangyari kay Jinggoy. Siya po ay nahatulang guilty beyond reasonable doubt sa kasong bribery. Pero yung mas malaking kaso na plunder, siya po ay napawalang sala. So baka meron ding mekus-mekus dyan. Alam nyo na, pag talagang medyo malalaking tao, nagkakaroon ng mekus-mekus. So ito muna, unahin natin mga kababayan. Ito nga nangyari dyan sa Philippine Charity Sweepstakes. Yan kasi nga picture na yan mga kababayan, yung nasa ating screen. Naku, yan po ay talaga namang nag-viral. Napansin ng mga netizen na teka, mukhang edited. Ito yung litrato na kung saan ibinibigay ng PCSO yung napanalo ng milyones nang tumama sa loto. At ito raw nandito yung nakasalamin at yung naka-face mask, yan daw yung nanalo. At napansin nga ng mga netizens, lalong-lalo yung magagaling sa editing, kasi meron talaga mga taong yan ang trabaho So napansin nila, teka, may mali So yun, kumalat na itong picture na ito at sinabi nga na merong kakaiba dito sa litratong ito. Kaya naman itong si General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, si Melquiades Mel Robles, siya ay pinatawag dyan sa Senado. At ito nga nangyari, huli. Huling-huli mismo sa kanyang bibig na sinadya at inedit ang mukha ng damit ng nanalo ng 43,882,361 jackpot prize sa Lotto 642. Bakit daw inedit? Para kunwari may nanalo. Hindi pa. Bakit daw inedit? Para daw maitago ang pagkakakilanlan nito. Ayan yung palusot ni Robles. Kasi sa totoo lang, ang iniisip ng tao rito ay wala naman talagang tumama. So yung taong yan nilagay lang para palabasin na may nanalo. Pero sinasabi ni Robles meron naman daw talaga nanalo. At ang inedit lang para hindi raw makilala. Ito sa pandinig ng Senate Committee on Ways and Means ngayong araw ng Webes, tinayak ni Robles na totoong tao ang nagwagi at pinoprotektahan lamang ito ng tanggapan. So mahal na mahal nyo talaga yung tumama Talagang ito raw ay part ng pag-conceal ng pagkakakilanlan ng nanalo. Minsan na-identify po yung damit. For example, nagbigay pa ng halimbawa para talagang ma-justify niya yung katarantaduhang ginawa nila. Kung at that day, yung mga kapitbahay pong uy, yun suot niya So sabi na ito ni Tolonges Robles, kaya pinalitan yung damit, inedit dahil baka raw makilala ng kapitbahay. So pinagbintangan pang chismoso yung kapitbahay na itong sinasabi nilang nanalo. Sinasabi lang nilang nanalo, pero ako mga kababayan, pasensya na PCSO, hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo. Kung kaya nyong ganyan lokohin yung tao sa mga sinasabi nyong edit, nako, kaya nyo ring lokohin itong taong bayan at palabasin ninyo na may nanalo kahit wala. Kaya huwag nyo sisisihin yung mga tao na ganyan kasi katarantaduhan yung pinagsasabi mo I agree, it's poor editing. Doon lang siya nagsorry dahil poor editing daw, pero yung katarantaduhan nila hindi siya nagsorry. Pangit lang daw yung pagkaka-edit. Dami yung pera dyan, hindi kayo marunong kumuha ng magaling mag-edit. Kasi poor editing kasi hindi nyo pwedeng ipagawa yan dun sa sa talagang editor na binabayaran ng ahensya. Poor editing kasi kayo lang ang nag-edit. Kayo lang. Kasi nga tinatago ninyo yung totoo. Kaya hindi kayo kumuha ng magaling na editor kasi nga alam na this. Tinatago nyo talaga. Kayo lang nakakaalam. Kaya palpakan nakuha yung editor. Hindi pala marunong. Nahalata tuloy ng taong bayan. At isa ka rin sa Tolonges, inamin mo naman. But the objective is to conceal the clothing na hindi ma-identify sa kanya.
Para namang siya lang ang may ganung damit. Kahit nga bumili ka sa mamahaling mga mga butik, di ba yung mga damit na mamahalin, may mga kaparehas yan eh. So kapag suot niya yung damit na yan, ibig sabihin siya lang ba merong ganyan? Ano yan, pasadya? Na siya lang talaga ang meron? Kasi, ito suot ko mga kababayan, oh. Mahal na po ito. Pero meron po itong kaparehas. Oh, meron itong kaparehas eh. So, ito sinasabi ni Robles Tolonges na na baka raw makilala kasi kilalang kilala yung damit niya, favorite daw. Kalokohan yan. Hindi yan kapanipaniwala. Ito mga kababayan, panoorin natin yung video nangyari dyan sa Senado para makita nyo itong pagmumuka ni Robles. Kasi talagang sa totoo lang mga kababayan, pagkatapos nito, etong nangyaring mekos-mekos dyan sa PCSO, hindi na po ako naniniwala dyan sa pamumuno ni Robles dyan sa PCSO. Ito, panoorin po natin. Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nireklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po, nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, sabi ko di ba? Siya lang ba mayroong ganun damit? Tingnan nyo yung pagbumuka ni Robles mga kababayan. Mukha talagang hindi mapagkakatiwalaan. Sa mukha pa lang eh. yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the... Yun lang ang yan lang daw sinasabi niya, nagsusorry siya dahil palpak yung pagkaka-edit. Sabi ko nga kanina, di ba? Kasi kayo lang nag-edit yan eh. Tinatago nyo kasi, di ba? Ayaw nyo malaman ng iba yung mekos-mekos na ginawa nyo dyan eh. Kayo lang nag-edit, kaya palpak yung pagkaka-edit. Clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, inamin nyo, in-edit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suot niya, ganyan. Or, Kawawa naman yung mga kapitbahay na ito. Alang nga ka Robles, pinagbintangan mo pa mga chismoso yung kapitbahay. Sabi nyo, pinag-uusapan daw na ganyan yung damit. So ginawa pang mga chismosa yung kapitbahay. Sinaulo pala. Grabe na, makalusot lang mga kababayan. Pati ba naman yung kapitbahay na nanahimik, pinagbintangan pang chismosa. Nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, nulol mo. Walang hiyang dahilan yan talaga. Hindi ka panipaniwala eh, yung pinagsasabi nito ni Robles, ni Tolonges. Hindi ka panipaniwala mga kababayan eh. If there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity. So at least sinamin nyo. Concealing the identity o concealing yung mekos-mekos nyo? Tingnan nyo yung pagmumukha ng Robles na yan mga kababayan. No? Tingnan nyo matindi. Mukha talaga hindi mapagkakatiwalaan eh. Ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm sorry, nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto kong malaman yung identity na itong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure lahat na po on record yan, kung susubpinan niyo po, we can provide. Alright, so yan po yung nangyari dyan sa Senado. At ewan ko lang kung maniniwala kayo dito kay Robles. Kasi hindi ako naniniwala. Sablay mga kababayan yung kanyang alibay. At hindi ko alam ako ano mangyayari, pero dapat aksyonan ito ng Senado. Kasi mga kababayan, pwedeng huli, pero hindi kulong. Kaya sabi ko sa inyo, only in the Philippines. Huling-huli yung mekos-mekos nila dyan sa PCSO, pero hindi kulong. Only in the Philippines. Ito pa mga kababayan, isa pa, only in the Philippines. Yan po, nasa ating screen, Senator Jinggoy Estrada. Siya po ay acquitted sa kasong plunder in connection with the Priority Development Assistance Funds PDAF scam. Siya ay
napawalang sala sa kasong plunder, pero siya naman ay guilty ng isang count ng direct bribery and 2 counts of indirect bribery. So guilty po sa panunuhol. Guilty po sa panunuhol etong si Senator Jinggoy Estrada. At siya ay sinintensyahan ng 8 hanggang 9 na taon na pagkakakulong para sa direct bribery and 2 to 3 years for indirect bribery. So ayan mga kababayan. Pero sabi ng Rappler, Estrada will remain free as he appeals those convictions. So ang sabi, hindi ko alam kung bakit. Bakit laya pa rin? Convicted na nga di ba? Binasa na siya ng sentensya 8 to 9 years direct bribery, 2 to 3 years indirect bribery. Bakit laya? Kasi sabi ng Rappler, laya daw habang inaapila yung conviction Kung meron po kayong alam paki-comment nga po para malaman natin bakit ganun, bakit laya pa rin si Jinggoy kahit na siya ay nasintensyahan ng korte. Paki-comment nyo nga po yung magagaling po dyan sa sa batas. Kasi wala po Pagtayo lang po ng bahay ang alam ko paghukay-hukay, pagtayo ng bakal, pagputol-putol ng bakal, yan lang po alam ko. Pero yung kaso na yan, yung ikaw ay nahatulan pero hindi kulong. Diba? Guilty pero hindi kulong. Only in the Philippines. Paki-comment nyo nga po kung bakit ganon. Kasi ito mga kababayan, magbasa tayo ng ilang mga komento dito sa balitang ito. He deserves to be in jail. The law must prevail. Dapat naman talaga nakakulong di ba? Kasi hinatulang ka na Pero bakit sabi ng Rappler, laya pa rin siya habang inaapila yung kaso. So yun yung hindi ko alam kung bakit. Talagang iba ang hustisya pagdating sa mga mayayaman at mga kilalang tao, sa matataas na opisyal ng gobyerno at sa mga mahihirap. Kaya nga sabi ko sa inyo, only in the Philippines Sa PCSO, huli pero hindi kulong. Eto mga kababayan, mas matindi. Guilty pero hindi pa rin kulong. Matindi. Only in the Philippines. O sabi dito ng kababayan natin, he must be disqualified as a senator if the decision is guilty. Guilty nga po Guilty nga po ito. Pero bakit ganon? Bakit sinasabi nila ay hindi pa rin makukulong? Nothing new in the Philippines. So sabi sa inyo, only in the Philippines. Dito lang yan sa Pinas, Dito lang sa Pilipinas ganyan, Yung iba nga daw nagsorry lang, absuelto na agad, nanalo pa sa eleksyon. Asa pa kayo na may makukulong na mga mayayaman at politiko? Sila ang batas, kasi pagdating sa pera, ang mga tao luwa ang mata. Kaya wag na tayong umasa, kasi pagdating ng eleksyon, pera-pera lang. Ayan, galit na galit yung mga kababayan natin. Himas muna. Rehas. Yung nga nakakalungkot no? Kapag mahirap to, sigurado kulong agad. Pero dahil nga mga bigating tao to, mapipera, nako, only in the Philippines, ito pa. Kung ordinaryong tao yan, diretso na sa kulungan na yan. Pero dahil malakas, laya pa rin. Acquitted yan sa Supreme Court. Scripted. Ayan, pinangunahan na tuloy. Si Kuya, advance mag-isip. Pag inakit na yan sa Supreme Court, raw yan, acquitted. Ayan ang sabi ng isa nating kababayan. He must be removed in his office and be in jail. Ano pa ang dapat patunayan? So ito mga kababayan, yung mga tinatanong natin, maging ng ating mga kababayan, bakit hindi nakakulong kung guilty? At ngayong siya ay napatunayang may sala, siya ba ay tatanggalin bilang senator? Kasi meron siyang sentensya Di ba dapat pagbayaran niya yan? May sentensya siya Tapos makikita natin sa Senado pa, kasi salita-salita pa, etong si Senator Manunuhol Suhol yan, di ba? Suhol, yung yung bribery, suhol. Ito problema niya. Baka pagdating sa mas mataas na korte, syempre, si Mr. Suhol, ganun din ang mangyari. Kaya naman only in the Philippines. Only in the Philippines mga kababayan, na ang huling-huli ay hindi kulong. At yung guilty
na sintensyahan, binasahan ng korte ng sintensya, hindi pa rin kulong. Only in the Philippines. So ilan muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.